Hindi ko sana namatay ka. Ang sitwasyon mo ngayon. Ang pagsipsip o hindi ay pareho. Sa kabaligtaran, mayroon kaming mga hakbang. Hindi ko alam kung malinaw ba o hindi. Masaya na sabihin kung ano ang mga panukala pag-ibig saglit. Sabihin bitawan mo ang pressure ng Middle Dynasty ito ay humahantong sa magic sa katawan. Hydro-element ng kaagnasan ang pisikal na kulay ay nasa labas. Ang pagtingin sa pag-ibig ay parang pagtingin sa tanga. Tapos nagalit siya at sumigaw. Ito ay humahantong sa magic sa katawan. Baliw ka, ayaw mo talaga akong mamatay. Mula sa minutong ito sa labas ng lawa ilang oras nang naghihintay ang mga tao. Hindi nagtagal ay nawala ng pasensya ang oras. Nagsisimula na itong mairita. Ano ang nangyayari? Nakatayo dito hindi pupunta o ese itinaya ni Lao Tu ang kanyang buhay para manalo ng 6-pointed trump sign hindi ito lakad. Tumahimik ka. Kung baka ka, umakyat ka. Tignan natin ang masamang lawa na ito. Maraming gaw dito na parang kahoy na ulo. Kung si Lao Tzu ay isang martial artist, hindi nagtagal ay sinira ng isang kapitan ang lawa. Maaari kang tumuntong sa lugar. Alam kong hindi ako martial artist. Masunurin tumahimik kung galit ka sa Kaya Masters, mamamatay ka na walang lugar na ililibing. At nagsimulang magreklamo ang mga tao. Ngunit para sa napakalaking lawa sa harap walang nangahas na gumawa ng hakbang. Sa sandaling ito ay isang malamig na tawa ang dumating mula sa malayo. Haha, bakit ang cool mong nakatayo sa gilid ng lawa? Nakangiti siya sa di kalayuan, tumatawa. Isa lang itong lawa. Paano mo mapipigilan ang North Korea? Ang New Moon Galaxy, at sa mahabang panahon inilibot niya ang kanyang mga mata sa gulat at sinabing, gayunpaman, hindi kakaunti ang mga tao ng unyon ng manggagawa. May death row pa tayo. Bigla kang galing kapag ikaw ay nasa panig ng mga katutubong puwersang ito. Hindi siya nilingon ng kalaban. Malamig niyang sabi kung dumating ang may-ari. Dapat mo ring ipagbawal ito. Sama-samang nalalampasan ito ng lahat. Nag-cruise ang mga braso ni Kuya Lam, hindi ko alam kung bakit mo sinasabi ang mga salitang ito. Kailangang pukawin ni Tho Feng ang bas magsalita ng galit, yumaman sa mapanlinlang na pananalita ito ang unyon ng manggagawa. Hindi ako natatakot na pagtawanan ang mundo. Biglang nagalit ang mukha niya at sinabi ang bawat salita. Kailangan ng Chuyen, maaari kang kumain ng masama at least mamatay ka. Wala kang masasabing tae. Dahil ang pagsasalita ng masama ay malamang na pumatay sa buong pamilya. Pero may malamig na ngiti, sabi niya. Naglakas loob ka lamang na pisilin ang malambot na rosas na prutas. Siya ay isang mahusay na bayani, siyempre. Medyo namumula ang mukha ko. Kaysa sa sobrang galit sa Sally Crane, seryoso ano ang binibilang mo? Maglakas loob na ituro ang Pangulo. Ikaw ang trade force. Malinaw na nakatayo kasama ang scum ng South Mars sa kanyang mga mata ay kumislap si Han Kuang. Ang Death Row Trade Association ay naging sapat na sa lalong madaling panahon. Maaga o huli, sila ay kinuha sa kanya. Sa tahimik na loob mas handang hiramin ang pagkakataong ito para maingat na sirain, so grinning at sinasabi mag-ingat kung wala kang interes sa kumpanya. Huwag mo ring sisihin ang kumpanya. Hindi tayo tumatanggap ng pagmamahal. Dumating ang hangin sa kanya. Namumutla ang mukha niya. Walang dugo sa mukha niya. Kahit na ang pakikipag-usap ay hindi karapat-dapat na pag-usapan. Para baguhin ang eksena sa ilalim ng lawa, Long said, sinapian ka ng mahika. Presyon lang. Sinisira ng magic ang lahat. Ang Great Khan ay hindi bababa sa siyam na makalangit na gas hangga pinoprotektahan mo ang espiritu ng dagat. Hindi nakakabahala na papasukin ang multo. Maliban doon, baka gumamit ng syringe. Posible rin ang iyong hindi maarok na mahiwagang kapangyarihan. Ngunit ang kaunti nito ay sapat na para ilagay mo ang iyong mga ngipin. Ang kapangyarihan ng espiritu sa Van Hien, kahit na nasa itaas ng siyam celestial emperors at magic, pero sobra na. Sa pangkalahatan, walang paraan upang alisin ito.
Pagkagambala ng hydro element sa mga tao patuloy ang love long. Ang iyong katawan ay may paraan ng pagiging immortal. Isang hakbang lang para gabayan ang magic sa katawan, lubos na may kakayahang magsanay sa katawan. Upang maabot ang huling antas na ito. Higit pa kahit na ang magic ay hindi maaaring hugasan ang layo ng elemento. Kung makakalusot ka sa walang hanggang Kim gamitin ang kapangyarihan ni Kim, maaari mo ring ilabas ang elemento. Hindi ito tungkol sa pagsipsip. Nakakaantig din ang dahilan ng pakikinig. Tama si Love Long. Ngunit ang Magic Incarnation ay isa zero bahagi na mapanganib. Kung hindi maganda ang kontrol, ito ay lubos na may kakayahang manghuli ng mga multo at lumikha ng mga multo. Mula doon ipasok ang magic, wala kang mapupuntahan. Kung hindi, patuloy na hinihigop ang espiritu tulad nito. Direktang tagumpay sa martial arts 8 star at pagkatapos ito ay hinihigop sa iyo. Naiintindihan din ang dahilan. Walang mas mahusay na solusyon. Ang mga puwersang hydro-elemental ay parang mga talamak na lason. Unti-unting lumalala ang kanyang katawan. Pag-isipang mabuti ang layunin ay upang mabawi ang enerhiya sa paligid ng katawan. Agad na nawawala ang vacuum state, tinakpan siya ng lawa. Desidido ang mga kamay na ipatupad ang pinaka-creative na circuit, walang tigil na espiritual na pagsipsip, 8 yugto ng eksena sa martial arts ng Chino. Lumilipas ang panahon, payapang eksena, 7 shots na sira hakbang sa 8 shots. Marahan na sinigaw ni Nai Van Diu ang isang emperador sa gitnang korte, unti-unting lumilitaw ang maliliit na kampana mula sa kabubatan, hindi lumilipad at pagkatapos ay ang tunog boom sa tubig. Direktang mag-post ng vacuum area. Love, mahabang genera, kailangan mong protektahan ang iyong espiritu ng karagatan. Kung hindi ay tapos na ang lahat. Nang umalis ang gitnang dinastya, ang pressure na magic ay agad na nakalantad. Inilalabas ng Crazy Erin ang mga lugar sa katawan direkta sa mga meridian. Ang balat ay lumilitaw na itim sa oras na ito. Siyempre, lumilitaw ang bawat tanda ng halimaw. Sa tuwing lilitaw sila, ang magic sa tao ay mas malakas kaysa sa bahagi, parang sinasakop nito ang buong katawan niya. Ang dahilan ay gulat. Tingnan ang itim na pattern sa katawan. Takot magsabi ng Love Long, sa tingin mo ba normal ang katawan ko? Minamahal ang hindi pangkaraniwang boses. Ano ang dahilan? Ang sabi ng Pitobar ay hindi karaniwan, huwag mo akong saktan hanggang mamatay. Narito ang nangyari. Pakiramdam ko ay sinusuportahan ng mga librong ito ang isa-ti-isa. Bumubuo ng mga kakaibang impresyon na nagmumula sa bawat palapag, ngunit ito ay purong puwersa. Parang kaya nilang mag-self-seal. And Love Long nahihiya din sabihin ang ganitong sitwasyon ay hindi pa natin nakikita. Ito ba ang magic na nasa iyo at ang universal na magic? May pagkakaiba. Ang galit na sabi ni Lee. Akala ko naiintindihan mo ng husto. Ang fuck na pinatay mo. All of this time sinusubukan ko lang lunukin. Ang kanyang panloob na sarili ay tumataas. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan na nagsimula ay nagpapatuloy hanggang sa wakas, ni hindi nawawala ang espiritu ng dagat, kaya hindi naman big deal. Mas pinahabang magic, unti-unti din dramatic corrosion, hydroelement sa mga tao, mabilis na lumitaw ang buong labas ng bahay. Ang maitim na hangin na umaabot hanggang lieg ay tinatakpan ng mga Tagaytay ang pisngilin, hanggang noo biglang bumukas ang langit. Namatay ang liwanag sa mga mata. Bumubuo ng isang singsing ng mga karayom sa paligid ng celestial ay protektahan ang radyo, sa isip pigilan ang magic sa pagpasok sa dagat. Love, mahabang nakakatakot na mukha nakatingin sa buong katawan ng Van Pepper. Maliban sa iyo, lahat ng ito ay makapal na mahika. Halatang ghost image ito. Itinago niya ang takot sa kanyang puso. Hindi mo alam. Ilang beses ko siyang tinanong nang hindi nagsasalita. Tahimik pa rin, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay. Gamitin ang paggalaw ng lieg upang isara ang selyo. Ang dark magic gas ay dahan-dahang namuo sa ilalim ng kanyang hand seal. Clear manibela ay hindi lilitaw. Black press fit ang pagmamahal sa buong Biblia ay nagsasabi nito. Ito ang gusto mong gawin.
Natakot siya nang malaman niyang 2 tao ang pumatay sa kanya. Dumiretso sa sinaunang celestial item ng Thailand, gustong pigilan ito ng takot na si Long, ngunit huli na ang lahat. Sa mukha ni Van Pepper ay lumitaw ang halimaw na ngiti, ang itim na pagsulat ay nahulog sa sinaunang Dai celestial item, isang sinag ng ginto ang bumaril sa iyong isipan, parang namumulaklak si Kim Ho. Napakalakas ng aura shoot out, maiwasan ang itim na hangin na binti, isang tunog ng takot sa bibig. Mabilis na umatras ang itim na gas sa mukha. Pababa sa lig. Kitang-kita ko ang kasalukuyang hugis ng aso. Sa puso ay ipinanganak ang pagsisisi at panginginig ng boses paikot-ikot sa kanya. Sinasabi ng Biblia kung ano ang iyong ginagawa. Magsalita ka. Tumingin si T. Van Dao at sinabing wala sa ngayon. Ngayon lang, delikado. Nakatakas ang nakalock na magic. Maswerteng ulo ng multo itong tanga, at gayon paman ang maling akala ay sumisira sa ating espiritual na kamalayan sa dagat. Deserve niyang mahalin ang horror. Upang sabihin na ang isang bagay sa magic ay may espiritu ng ulo ng multo, sabi ng rational na hindi ko alam. Pero parang may kaluluwa sa sinaunang Thailand, ang ating celestial ay naglalaman ng 2 elemento. Ang puwersa ay isang maliit na mahika lamang na gustong masira ito ay isang panaginip. Ngayon ang elemento ay tinanggal. Hindi na kailangan pang gamitin ka. Patuloy na inaapi ng gitnang hukuman, nagtaas siya ng kamay. Direkta sa katawan. Sa wakas ay nawala at walang nakita. Tumigil sa pagtingin si Love Long. Sa hangin condensing isang patak ng madilim na asul na tubig, anyo ng kawalan ng katiyakan, ito ang elemento ng essay. Sinasabi nito kung hindi tayo mali ang hula. Ito ay dapat ang original na 100 pieces. Sayang naman kakaunti lang. Tignan mo, walang sapat na ngipin. Sa pagbubukas ng mundo, God by Love Long, sinabi ng kaunti, ngunit din libu-libong Kim mahirap. Manalangin itago mo. Baka pwede nilang ibenta sa magandang presyo mamaya. Gusto kong pumihit ng kamay. Agad na mangolekta ng kalahating patak ng orihinal na 100 pieces, itinaas ng Diyos ang kanyang ulo at tumingin sa hangin. Sinabi na ang paglalakbay na ito sa ilalim ng tubig ay hindi walang kabuluhan, ito ay hindi isang pagbabawal. Ito ay ipinagbabawal na hangin. Kung gusto mong masira, maaari ka lamang gumamit ng puwersa. Gusto kong makita ang North Korea. Exquisite Sword Drug Life, siyam na yugto, malamig ang mga mata ni Van Pepper, nakabukas ang kanang kamay. Isang Korean air condensed sa palad ng kamay, ang mga malamig na sandata ay gustong sirain, huwag lumipad palabas sa itaas ng lawa. Ngayon na ang pag-ingat ay lubos na dinaig ng alimango. Naipit sa lupa ang isa niyang sugat. Maputlang mukha, sabi ng SLA Crane, sa mga ulap mayroon ding mga pinuno ng pagdiriwang. Nakita rin ito ng lahat ngayon. Mag-ingat kung paano mo inaayos ang iba. Pinsala sa ating mga interes. Asar talaga sa sukdulan, papalitan ko ang taksil na ito ngayon. Kaya napakalinaw ng Pangulo. Ang kilusang ito ay ang pagpapala ng pag-ibig. Kailangan mong maging isang mahusay na pinuno. Malayo sa landas ng kasamaan, namatay siya ngayon dahil naghasik siya ng hangin at umani ng bagyo. Lahat ay maaaring magpatotoo. Kung ang hinaharap ay pinagtatalunan hustisya mismo sa puso ng tao, sumasang-ayon ang isang grupo ng mga merkantil, mukhang malamig ang lahat. Pinagmamasdan ng Diyos ang saya. Bukas ay sabik na pinanood ni Dong Hee ang Talks of the Army Deputy, punong tagapagpaganap, mukha lang ng kalaban ang nakikita ko. Nang walang kaunting vibration, nakatalikod din yung iba. Ang kanilang hitsura ay nagpapakita ng kanilang saloobin. Gawin ang panloob na hinaharap Dong Hee, galit, hindi lamang wala na akong magagawa. Oriental na Crane, hindi ipinasok ng North Vietnamese ang kanilang mga kamay. Tumayo sa tabi ko ang mga ngalakal. Agad na huwag magpatuloy sa pagtataka, tumawa siya ng galit at sinabing, haha, huwag kang matakot, hindi na kailangang mag-alala. Pagkatapos mong mamatay, lahat ng negosyo ng Guild ng Kamatayan alagaan ko, haha, ligtas kang mamatay. Gustong kumilos ng dyablo. Mahangin ang langit ngayon.
Ang bawat kulog ay umalinggaw sa hangin sa 8 direksyon. Lumilitaw ang mga ulap. Masyadong natatakot ang lahat. Nakapikit sa lawa, malamig ang hangin mula sa 4 na gilid. Ito ay patuloy na nagtatagpo sa lawa. Isang piraso ng nagyelo na lupa ang nagsimulang magkalat ng rawelding malamig na hangin sa pamamagitan ng buto, hindi pa ito tapos. Maaliwalas ang langit kanina. Ang panandaliang naging makapal na itim na ulap, lahat ay nakatingin sa nagbabagong langit. Nagsisimula na ang hangin. Ano ang nangyayari dito? Nataranta rin sina Tuyen Lam at Fung Fan Crane. Natigilan sa lugar basta kapag nagulat sila. Ang langit ay naging dagat ng kidlat at parami ng parami ang kuryenteng nakolekta. Sa kalaunan ay nakondensed sa isang tiyak na antas, ito ay naging isang kidlat. Pindutin ang pinakamaraming ballroom sa garapon ng salamin, parang mahabang ulo ng kidlat. Agad na naging asul ang buong lawa ngayon, na isang boses na kasing lamig ng yelo ang umalingaw mula sa lawa. Ngayon lang, sinabi ng Lai na gusto nitong ipadala ang ating mga kaibigan sa langit. Nasira ang tubig. Parang salamin na biglang nabasag. Ang pinakamahusay na sandata sa garapon ng salamin ay 8-stage magic lamang. Matapos ihinto ang ilan sa 9 na yugto ng buhay, tapos dumadagundong at sumasabog isang imaheng katawan na lumilipad mula sa ilalim ng lawa na nagpoprotekta sa espada sa iyong mga kamay ay kumikinang ang isang maliwanag na liwanag. Ang lahat ay ipinanganak sa gulat. Malalaking bukas na mag-aaral nakatitig sa pamilyar na katawan ni Kia, ang init sa mata ko. Tumulo ang mga luha, ang buong katawan ng Crane ay isang malaking shock, ang buong katawan ay lubhang hindi natural. Isa siyang martial artist. Tinitigan ng isang martial artist, ipinanganak ng takot. Ang katawan ni Leon Xiao ay nakatayo sa gitna ng kidlat. Voice Korean tape, ikaw ang susunod na buhay. Mag-ingat bago buksan ang iyong bibig. Bilyon-bilyong laurel. Hanggang ngayon, walang kamatayang mga bituin. Ang kanyang walang hanggang puwersa ay nagtatagpo sa ilalim ng aking espada. Itinaas ni Leon Lai ang North Korean Celestial Sword, malamig na nakatingin sa ibaba. Disdain para sa pinsala. Pakiramdam ng mga tao ay may yelo sa puso. Basta dumaan ka sa sarili mo. Upang maunawaan kung gaano kadalas tumataas ang titig na yon, isang nakamamatay na espada. Isang espada ang naputol sa North Korean Celestial Sword. Ipinanganak ang isang aura na parang tubig condensed sa Kwangchai, parang bilyon-bilyong bituin sa langit. Bumagsak sa mundo sa condensed sword body na Thian Loi Chai Force. Naputol din siya ng espada. Isang espada ang naglaslas kay Ra. Ang oras sa sandaling ito ay hindi kumikibo. Isang espada na lang ang natitira. At wala nang natira. Hindi matandang lalaki ay martial son that star hegemony one way. Paano mamamatay ang isa? Kamay ng martial arts Oriental Crane na muling hapon tumingin siya sa isang espada sa direksyon niya. Ito ay hindi lamang ang asul na ilaw. May stick sa paligid. Kahit martial artist siya, ipinanganak siyang walang magawa at desperado. At sa parehong oras, ito ay puno ng mga gawa-gawa na pangitain. Ang wild Oriental na Crane parang 2 hours. Ang kapaligiran ng katawan ay namumuo sa tuktok ng hangin sa kanyang kamay. Mayroon siyang paaralan ng awa. Maglabas ng mahabang umaalingaw na tunog kung saan bumagsak ang espada ng pagkawasak, tumama sa sibat na Fuong Thian Crane. Ang nagniningning na aura ng tao ay sumasakop sa 4 na panig, isang paraan, 2 hindi mabilang na bituin ng liwanag. Ang patuloy na humahampas gitna sa paligid ng Tin Kwang. Ito ang 9 na yugto ng puwersa. Iisa lang ang relihiyon. Ang relihiyong tulad nito ay parang paghila sa Diyos ng kabubatan. Direktang tumama sa mga Crane, kahit na pinigilan ng paaralan ni Lance ang espadang Kwang, ngunit hindi nito napigilan ang 9 na torpedo. Pagkatapos umakyat sa drone sa isang kisap mata, sa wakas ay kumukuha ng kuryente sa katawan. Mapait na sigaw niya, hindi kinaya ng katawan ko ang nasusunog na itim. Nakakatakot ang mga tao. Nararamdaman lang ng lahat. Tuyong lalamunan, nakatayo pa rin doon ang LA Crane na may hawak ng school spear. Ngunit pagkatapos ay dumura ng isang higop ng sariwang dugo. Ang enerhiya ng katawan ay mahina at ito ay 10 taong gulang. Itinanim niya ang paaralan sa lupa.
Ginamit upang umakyat laban sa katawan. Tumingin ako sa kwarto at nataranta. Hindi ka makakapunta dito. Inaamin ko ang pagkatalo, lubos kong inaamin ang pagkatalo. Hindi siya tumitigil sa pagbabalik. Walang magawa ang kanyang mga mata kay Lynn sa kanyang bibig. Panginoon, iligtas mo ako, Panginoon, iligtas mo ako. Gustong makipag-usap ulit ni Jen. Bigla kong nakita ang mga mata ng Panginoon na nakatingin sa kanya. Ginulat siya nito. Dahil sinaunang celestial item sa iyong psikolohiya van layunin bukas stop magtipon ng isang sinaunang Taoist mantra sa iyong kamay upang magsalita gusto mo ring subukan. Takot na takot akong lumabas pagkatapos ng isang hakbang. Hindi ako nangahas na lumabas para tumulong. Ang hakbang na ito ay nagpanik sa mga tao sa labas. Mahirap intindihin pero walang tumatawa. O hamakin dahil nararamdaman ko ang langit. Natatakot ako na maliban sa siyam na Diyos, walang makakalaban. Ang taong gusto kong patayin. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa iyo. Makatuwirang target ng higanting transportasyon ng kaluluwa kaagad si Tsai Guangrin ay hinirang na tumanggap ng hiwa gupitin ang Weisel ang SLA Crane ay magkahawak kamay upang manalangin ang buong tao ay direktang nahahati sa dalawa. Ang sariwang dugo ay bumulwak na parang batis pinapalamig nito ang puso ng lahat. Ang kristal na imahe ng Van Pepper Theory ay malalim na nakabaon sa puso ng mga tao nakaukit sa utak kamamatay lang ng langit. Masyadong malaki ang visual impact sa mga tao. Sa loob ng ilang minutong katahimikan, ang natitira na lang ay tunog ng kidlat. Ang tunog ay humihina. Mag-ingat ngayon upang maunawaan kung ano ang iyong nakikita. Hindi ito ilusyon. Patay na talaga ang SLA Crane. Maging ang kalaban ay patuloy na natatakot. Pero mas lalo siyang nag-iisip sa loob. Ngayon lang ang siyam na taong gulang ay hindi niya naintindihan. Ito ay tiyak na isang desisyon na dapat gawin. Sa loob-loob, mahirap kumalma ang kalaban. Walang tigre ang Diyos. Ang pinakamakapangyarihang martial arts sa alamat ng basi maaari kang tumawid sa dalawang antas ng pagpatay. Diyos ko, kailangan nating makamit ito. No regret ang presyo sa mahabang panahon, nilunok ng Panginoon ng langit ang kanyang laway. Ang langit ay nahahati sa dalawa. Nasa lupa komplikadong panloob na estado mahirap huminahon ang kidlat ang pinakamalabo sa paligid ng basag na garapon ng salamin wala nang natira. Ang kanyang matalik na kaibigan ay binugbog din hanggang sa mamatay. Na isang magic trick na gustong pahinain ang katutubong kapangyarihan higit pang pagkamit ng iyong pangwakas na layunin. Sino ang naghihinala hindi nagtagal nasira ang tsaa? Ang kulay ng kagubatan ay mas hindi magandang tingnan kaysa sa ibang may muli mong itaas ang iyong ulo at tumingin sa lupain. Sa puso niya marami siyang pinagsisisihan. Kung niligtas mo lang ang langit malaki ang posibilidad na maligtas ito. Pinatay pa nila si Rational. Malaki rin ang posibilidad. Pero ngayon sa puso niya ay tanging panghihinayang. Haha anak wala kang gagawin. Hindi para sa akin. 7 pag-asa nakipag-usap sa kaaway pagkatapos matakot, tumawa haha lumalabas ang kagandahan sa iyong mga mata. Patuloy nating hanapin ang museo. Ang dahilan ay upang lumingon. Ang kanyang mga mata ay mukhang hindi pala kaibigan. Itinataas nito ang iyong ulo sa malamig na boses. Young Master makipagsapalaran upang matulungan kang mahanap ang iyong paraan. Nasa panganib ang mga kaibigan ko. Malinaw na nasa isang gilid ka ng pantog. Iyan ay napakahusay. Iyan ay napakahusay. Ang mga pag-uusat sa panloob na hukbo ay nagkakahalaga ng pag-uusap. Thought this time inis nakikita kong may puso ang lalaking ito sa akin. Gusto kong makamit ang aking layunin. Natatakot na hindi ganoon kadali sa wakas ay nabawi ng masamang lam ang espiritu ng galit na sinabi ang lakas ng loob mong patayin ang demonyo. Nararapat kang mamatay. Ang mga tao ay madalas na nagsasalita ng walang kaparakan tungkol sa isang bagay. Patayin siya na parang aso. Kung hindi ka sumunod, sundin mo siya.
Sa pagkakataong ito ay natakot ang lahat. Baka gusto ng lalaking ito na pumatay ng dalawang martial artist. May ganoong kapangyarihan talaga siya. Natakot din si Jen sa sinabi nito. Hindi ako makapaniwala na ganyan ang kalaban. Walang natitirang espasyo agad na natigilan habang nakatayo doon parang hindi natin gagawin. Parang hindi natin gagawin. Sa puso ng masayang usapang lupain sana ipinanganak kayong dalawa sa conflict. Agad na provoke sa ikapitong fu maaari ka lamang umasa sa mga tabletas. Nagpapakita ito sa kama. Ang lugar na ito ay hindi angkop para sa'yo. Hahaha after ang laking pressure ng local martial artists na tumatawa haha ang buong pulutong ay puno ng pang-aalipusta at tawanan naging kulay atay ng baboy ang mukha ni Lam. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mapahiya. Mas hindi mo mapahiya ang maliit na Peter. Dito ito ay isang bagay na hindi kayang panindigan ng sinuman. Tuluyan na siyang nawalan ng malay. Galit na sumisigaw ng makipag-usap sa kaaway. Papatayin ka ng 7 taong gulang na lalaking ito. Sigaw ni Lin ng malakas na boses. Dalawa ang mga kamay ay tumama sa kung saan bawat pinuno ng India. Gawin ang espasyo sa paligid ng hukbo ng tram na umindayog ng malakas pag-usapan ang kinatatakutang hukbo. Gusto niyang pangunahan ang mundo sa kanan. Pero hindi ako makapaniwalang nahuli ako dito. Siya ay 1,000 dalandan. Galit na hiyawan na pumipigas sa langit ang dahilan ni Van Dao ang 7 taong gulang na lalaking ito ay humaharap sa akin. Ang apoy ay nagniningning sa kalangitan. Wala silang kakayahang mag-isip. Sabihin ang salitang ito sa tainga. The more akala ko sinadya. Hindi siya nangahas na lumaban sa kalaban. Ang higit na kahihiyan at galit ay mas makapangyarihan ang kamay ng Diyos. Bahagyang gumalaw ang imahe ng katawan ni Van Xiao, hawakan ng mahigpit, maingat na umuusad ang mga kamay. Hayaan mo silang mag-away. Naghahanap kami ng mas mahalagang museo. Kailangan niyang itaas ang kanyang kamay. Sa loob ay may pakiramdam ng nakakabaliw pagkawala ng kakayahang mag-isip lumaki siya ng ganyan. Walang lalaking humawak sa kamay niya. Kung wala ka. Kinabukasan nakita kong kailangan niyang umalis. Parang nag-aalala ang mga mata niya at natawa siya. Nauuna tayo ng isang hakbang. Interesado ka bang sumama? Bukas, gusto na rin ng mga bata na sumulong. Ngunit sa sandaling ito ang monghe ay nagmamadali. Ang kabaligtaran ng unyon ng manggagawa. Kung aalis ka, hindi ka makakapag-isip. Ikinalulungkot kong sabihin na dapat tayong magkasama. Tumango si Leon at sinabing, Yenen. Dapat mag-ingat ang lahat. At nang matapos siya, naglabas siya ng 6 na kilo na karayom. Pumunta sa direksyon na itinuturo nito. Maraming martial artist ang nakakita sa iyo na umalis. Naghahabol din sila kahit nahihirapan ka sa pag-ibig. Mukhang maganda. Ngunit mas gusto nila ang mga museo. Buksan ang mahigit kalahati ng mga tao ang humahabol sa kanilang dalawa. Panoorin ang 4-way war. Nakita kong umalis ang pinuno. Ipinanganak silang nag-aalala. Karapatan ni Chai Min na magsalita narito ang North Vietnamese upang ihatid ito sa iyo. Nauuna tayo ng isang hakbang. Upang maiwasan ang museo na mahulog sa kamay ng iba, hindi na niya hinintay na tumugon ang North. Inakay ang kanyang mga tauhan. Sa puso ng kalaban walang salita. Ang pakikitungo sa baliw na nasa harap mo. Itataya ko itong fucking psychopath sa iyo. Galit din ang hukbo. Ang gas ay namumuo sa paligid ng katawan. Unti-unting naging realidad. Isang malaking ulo ng dagat ang lumitaw. Agad na nahulog ang isang pari sa nayon. Natakpan ng morning chai ang katawan ko. Nahihirapang huminga. Kuya Lin, makikipaglaro sa iyo ang 7 taong gulang ngayon. Ang kamatayan ay hindi umuurong. Sa wakas, nagmininas ang apoy ng kalaban. Inapi ng kalaban para lumaban sa labanan kahit galit ang lahat. Ang apoy sa kagubatan ay unti-unting namamatay. Sa kabaligtaran, tumingin siya at sinabing huminto. Itigil mo ang iyong kamay.
Malamig na sabi niya sa 7 anyos. Hindi ka masyadong magaling. Tingnan natin kung sino ang unang namatay. Pinigilan ko ang boses ko kanina at naantig. Ngunit hindi ka rin dapat kumilos ayon sa damdamin. Ang patuloy na pakikipaglaban ay hindi kapakipakinabang sa sinuman, ito ay nakakakuha lamang ng higit na puot. Ang kaginhawaan ng ibang tao ay hindi katumbas nito. Parang hindi nangyari yon. Kung sasabihin mong hindi mangyayari, hindi mangyayari. Amoy mantikilya. Huwag mong asahan na matatapos ito kung gagawin mo. Biglang sinasabi ng mukha mo ang gusto mo. Hindi. Natatakot na maging malinaw, galit ang hukbo ngayon. Bayaran lamang ang 1 bilyong primeval na bato. Bigla niyang nalaman. Matapos makipag-ugnayan kay Ricky. Natuto rin siyang mag-scavenge. Gusto kong marinig kang duguan. Galit tungkol sa 1 bilyon. Kung gusto mong hiramin ang trick na ito, itinuturing ko ang aking sarili na isang tulala. Ang Van Pepper ay maingat na pumapasok sa Son Vang. Biglang tumawa ang inner self ko at sinabing tumigil ang dalawang tanga. Nagulat ng 1 oras. Hindi ko alam kung ano ang dahilan. Sandali lang para mag-react. Sinabi mo na ang kalaban ay 100 milya ang layo. Maaari mo ring hawakan. Tumawa si Lee at sinabing, huwag kalimutan na ako ay isang guro. Maaari mong talunin ang buong bagay. 2 nangungunang martial artist ang nag-aaway, martial Italy concussion, kahit na mararamdaman mo ito 1,000 milya ang layo sa isang maingat na gulat na alala ko ngayon. Teenager sa harap ay isang espada na pumapatay ng 7 bituin, natalo niya ang 8 magagaling na martial arts masters. Sa kanyang puso, 1,000 bahagi ng pagpapasakop. Lin Hikuko ay hindi alam hukayin ang malupit na pag-ibig na ito mula sa kung saan ano ang bipartisan martial arts na talagang walang kinang. Huwag mong sabihin in love. Parang buong mundo ng martial arts. Kahit heterosexual. Wala talagang karakter na maihahambing sa kanya. Habang nag-iisip siya, biglang sabi niya, ingat ka. Parang natural na ilusyon. Tumingin sa sign, 6 lang tramgo, sundan ito, parang hindi niya narinig ang dahilan. Mag-isip ka pa. Isang espada na pumapatay kay Son Datin kahit na ang katotohanan ay naantig. Pakiramdam niya ay nananaginip pa rin siya. Hindi ako makapaniwala. Ito ay isang malakas na pag-ibig ng bilingual martial arts. Siya ay walang pinagkaiba sa tuktok ng mundo. Ngunit siya mismo ay isang pangkaraniwang presidente ng negosyo, sabihin sa kanya na magsaya sa pagharap sa kanya. Sa sandaling ito, mag-ingat sa iyong paggising at pagsasalita. Anong pantasya? Sa puso ko, biglang ang buong bagay, itinaas niya ang kanyang mga mata, walang saysay ang pagtuklas. May ulap sa harap mo. Wala nang iba.